Good morning ulit sa atin mga paps. For today's video, magpapalit ako ng throttle cable sa ating Honda RS125i. Kasi tingnan nyo, malapit nang maputol. Ang dami ng hibla ng cable mga paps. Naputol na. Yan o, tingnan nyo ng maigi. Since 2017 pa natin to nakuha. Ngayon lang natin to mapapalitan ng throttle cable. Napansin ko nga na ganyan, marami ng putol. Kaya kailangan nating palitan yan. Baka pag nag-ride tayo, bumiyahe tayo ng malayo, maabutan pa tayo ng pagkaputol yan. So may nabili pala ako na pwede nating pangpalit dyan. So yun nga, yung Domino ang brand. So ito yun mga paps. Yan, nabili kong throttle cable para dito sa ating RS125i. Sa motor shop lang din to, dito sa amin nabili, mura lang. Ang price niya mga paps ay 200 lang yan. May mga kasama na yan sa throttle cable niya. Ayan, itong sa handle grip, isang set na to mga paps. Kaya kasama din nating mapapalitan doon yung ating handle grip. Ang haba nito, kailangan nitong putulan kasi mahaba. Pero mukhang matibay naman siguro to. Ayan, tingnan nyo, ang haba. Kaya pati yung kanyang wire, putulan yan. May kasama din pala siyang sticker na. Ayan, sticker ng Domino. Tapos ito yung ibang mga bolt. Ayan, mga nut na gagamitin para sa throttle cable natin. So ayan yung mga inclusion niya. Ayan, para dito kasi yan Ayan yung gagamitin natin dito mamaya. So sa mga magpapalit pala, panoorin nyo na lang tong video na to. Tara, umpisa na natin. So sa pagpapalit pala natin ng throttle cable mga paps, kailangan nating tanggalin itong left side cover ng ating motor para ma-access natin ng maayos itong throttle body, para makuha natin yung throttle cable nya ng maayos, maalwan. So kailangan natin tanggalin yan, mga bolt na yan, para mapalitan na natin. So tara, let's go na. So tanggalin muna natin yung bar end, may bolt dyan. $8mm pala ang gagamitin ko ditong socket wrench kasi naka gold bolts na. 8mm mga paps. Ayan. So pwede nating tanggalin itong rubber ng ating throttle guide. Ayan. Okay, pa itabi na lang natin to mga paps kasi pwede pa nating magamit yan pag nakabili tayo ng stock. Pwede pa nating magamit yan. So sundan nyo lang to kung magpapalit kayo, kung paano ko ginawa. Yan, gayahin nyo na lang para may idea. Ayan, tatabi ko lang yan. Pati rin to kasi magagamit pa natin yan, mga stock ito So pwede na natin itong tanggalin at hugutin natin yan dito. Ayan, ganito lang mga paps.
Ayan, dito siya dumaan. Tapos yan, pwede nating luwagan yan. 10mm naman yan ang gamit natin para maluwagan natin yan. Yan, ikutin lang natin. Madali namang ikutin yan, dali lang tanggalin. Tapos pag naluwagan na, yan, ganyan lang. Tanggal na mga paps. So ganun din yun gagawin natin dito sa isa. Yan, luwagan lang natin yung nut. Ayan, para maitulak natin at maialis natin dyan sa throttle body. Ayan o, A, B. Tandaan nyo lang kung saan nakalagay yung A, saan nakalagay yung B sa ating cable. So ito, iaalis ko muna to dito. Yan, madali namang hugutin yan. So pwede na nating hilahin. Ayan, madali lang naman palang matanggal. So ito pala yung bago kong throttle cable. Ito, mahaba siya, tingnan nyo naman. Hanggang doon. So kailangan natin magputol hanggang dyan mga paps. Ayan, bawasan natin yan para parehas ang haba. Grindy rin. So ito na, tatanggalan lang natin ang talas kasi may halo yung bakal. Tapos ipapantay natin. Mas maganda kasi pag grinder, ibalik natin yung cable niya mismo. Ito na, ayan na, pantay na sila mga paps, parehas yan. Yung dalawang bagong throttle cable natin, binawasan natin. Pwede na nating ilagay itong pinaka-guide ng ating throttle cable. Ayan yung pinaka-guide mga paps. Balik lang natin yan. Ganyan ang itsura niyan mga paps. Ayan. So dito naman mga paps, sa handle grip kailangan nating putulan kasi mahaba. Grinder pa rin ang gagamitin ko para pantay yung putol. Papantayan na rin natin yung ating pinutol mga paps para malinis naman tingnan at hindi magka-problema doon sa ating bar end. Okay na, pwede na to. Ayan o. So dito pwede na nating luwagan ito para maipasok na natin yung ating cable. Maganda naman dito mga paps, stainless yung mga bolt nya nakasama, kaya maganda. So ayan na, natanggalan natin. Tanggalin na natin to. Ganito palang itsura nya. So ayan. So gawin natin, pasok na natin yung ating throttle cable diyan. Ganyan lang yan mga paps. Yan, panoorin nyo na lang. Ayan. Tapos isuot na natin dito yung pinaka hose ng ating throttle cable. Yan. Tapos lagyan natin ng grasa para hindi madaling kalawangin at malambot pagpiga natin. So pwede na nating ipasok ito mga paps. Ganyan.
Dito muna yun mauna. Yan. So, tingnan nyo na lang mga paps ha. Tapos, ito naman sa kabila. Sa B. And then, hilain mo lang yan. Tapos, pwesto na natin ang ayos. Para mabalik na natin yung takip. Ganito lang yan mga paps. Sundan nyo na lang. Pag medyo nalito kayo, i-pause nyo na lang. Tapos balikan nyo ulit. Yan. Ganyan ang itsura niya. Tapos balik na natin yung pinakatakip. Ganyan lang. So, ayan. Lagyan na natin ng bolt pansamantala para hindi na matanggal. Ipasok naman natin yan dito. Pasensya na kayo mga paps kung maingay. Marami talagang aso dito sa lugar namin. Daming mga aso. Kaya pasensya nyo na maingay. Isuot na natin itong guma. Ganyan. So, tingnan nyo. Pagpasok mga paps kasi may pangalan tong guma na to. Naka-emboss na domino. Yan o. Taas. Para magmukha namang original. So, ayan o. Domino. Tapos, ito naman yung sa luma nating cable. Kailangan nating tanggalin to para mailagay natin dito sa ating domino. Yan. So, kailangan nating putulin. At ito, naputol na at pwede na nating ipasok yan. Para hindi madaling masira yung ating bagong cable. Sa luma natin yan kinuha mga paps. Para magmukha pa rin siyang stock. Ayan. Pasok lang natin yan. Protection yan mga paps sa kiskisan. Kasi yung bagong throttle cable wala namang kasamang ganyan. Yan ang kinuha natin. Oo. So pwede na nating ipasok yan. Okay. Higpitan na natin. Pwede na nating ibalik ito sa dati niyang pwesto. Kung saan ito dumaan at nakapwesto. So, ipasok na natin itong ating throttle cable guide mga paps para dyan sa ating throttle body. Ayan, ganyan. Tingnan nyo na lang kung paano ko ginawa. Sundan nyo na lang ng maigi. Basta tingnan nyo na lang kung saan yung part ng A at saka B. Then, pwede na nating ilagay sa ating throttle body. Tapos, higpitan na lang natin yung mga nut. And then, kukunin na natin yung saktong sukat niya para hindi malaki ang allowance. Ayan, saka natin putulan. Ilagyan lang ng tanda. Saka natin puputulin. So, tapos na pala siya mga paps. Hindi ko na naipakita sa inyo yung pagputol. Ayan. Kasi nalobat yung ating cellphone. Pero tingnan nyo naman. Ayan o. Naibalik natin sa saktong sukat niya. Tapos nalagyan na rin natin ng grasa para medyo may dulas siya pag nagre-rev tayo. Ayan o. Ayos. Lambot. Parang stock lang din. Walang malaking play. Kasi yung iba nagkakabit niyan. Ang laki ng play. Tapos binalik lang natin siya dyan. Tapos dito dinaan. Kung paano lang yung position niya sa stock, binalik lang din natin. So, nandyan yung kanyang protection, yung hose na nilagay natin. Ayan, kaya iwas sa kiskisan. After that, pwede na natin siyang i-sound check.
So pandarin ko na, buhayin ko lang yung ignition para masubukan natin. Testing lang, baka mag-wild pag nakalikor sa kanan o kaliwa. Wala. Kaliwa. Wala din. Try na mong bahin. So kung nakatulong sa iyo itong video na to mga paps, please do like, share, and subscribe. Pwede rin kayo mag-comment dyan sa ating section dyan sa baba kung ano ang masasabi nyo, kung ano ang itatanong nyo about dito sa pagkabit natin sa ating throttle cable. So maraming salamat sa inyo. Ayan, napakaganda.